Namatay ang dalawang basketball player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa kanilang team building activity sa Aurora. Hustisya ang sigaw ng ina ng isang nasawing player sa insidente. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang pinakamalaking trend ngayon sa social media mga kahombre ko. Actually nakikiramay ho ako, kami na mga kahombre ko, sa mga tao hong naulila at sa buong pamilya ho na naulila ng Atenista na ito. Ako'y naikibahagi sa inyo at sana naman mahanap din ng dalawahong estudyante ng Ateneo na yon ang peace nila kay Lord, mga kahombre ko. Galing ako sa Agusan del Sur, sa Talakugon. Ano ka na-discover? Dahil po sa, meron pong isang liga na Governor's Cup, yun po, intermunicipality, dyan ako na-discover tungo sa Ateneo. Ilang taon ka na naglalaro ng basket? Mag-16 po. Mag-16. Naglalaro na ako ng basketball. Ilang taon ka na ngayon? 17. Nakakasimula mo lang. Opo, kasimula ako. Anong masasabi mo dun sa naging growth mo simula nung nagsimula ka, ngayon, nag-champion ka na kagad sa palaro? Siyempre, sobrang saya. Hindi ko naman nakakalain na ma-champion kami ng ganito. Malaking liga to. Matagal na namin tong pinapraktisan tong ligang to. Pinagandaan din namin to last year pa lang. Nagkaroon ng team building activity ang Ateneo de Manila University Blue Eagles Men's Basketball Team noong June 6 sa isang resort sa Barangay Lipit, Dipaculao, Aurora, mga kahombre ko. Ngunit makalipas lamang ang 2 araw, June 8, nag-anunsyo ho ang Ateneo de Manila University sa kanilang social media accounts tungkol sa pagpanaw ng kanilang 2 player mula sa Blue Eagles Men's Basketball Team. Ateneo de Manila University Statement on Rene Clerc Batebornia and Divine Adili. Ito yung sinabing statement ng ADMO, mga kahombre ko, no, sa kanilang mga tao, and ito ay publicly available sa kanilang accounts. Pero mga kahombre ko, grabe ho to, this is crazy. And again, actually ngayon na nakita ko itong 2 picture na ito, nakakaawa naman mga kahombre ko, kasi kita nyo, batang-bata pa itong mga to, and at the same time talagang ang bright ho ng future nila ahead. And yun, nangyari mga kahombre ko na Diyos ko Lord. Si Rene Clerc Batebornia ay 19 anyos lang, mga kahombre ko. Isang tinitingalang rookie guard forward na kamakailan lang ay pumunta sa Ateneo matapos ang kanyang mga natatanging laro sa mga youth competition. Kabilang ang palarong pambansa at NBTC. Grabe to mga kahombre ko Like prospect ho siya talaga, kasi eto ang lulupit ho ng mga highlights niya. Ang tindi ho ng mga highlights, mga kahombre ko. Kumbaga, tunay ho talaga siyang prospect. Kumbaga, meron talagang magandang kakalagyan sana itong batang ito. Kaso, mga kahombre ko, nangyari ang mga nangyari. Nakakalungkot talaga, no? Grabe ho. Eto naman, si Divine Adili, mas matanda ng konti dito kay Rene, mga kahombre ko, ay 21 years old. 6'10" na Nigerian student athlete na naglaro bilang center, mga kahombre ko, para sa Blue Eagles. Dahil sa nangyaring trahedyang ito, binabatikos ng mga netizen ang pananahimik ng head coach ng Blue Eagles men's basketball team na si Coach Tab Baldwin. Habang naglabas naman na ng opisyal na pahayag ang universidad ukol sa issue. The university wishes to clarify that Coach Tab Baldwin's silence following the tragedy was not a personal decision made independently of the university. The university requested that
Coach Baldwin refrained from making public statements to allow the official processes to proceed and the facts to be established before any public discussions of the matter. So, literal mga kahombre ko na yung university pala ang nag-utos mga kahombre ko dito sa coach na mag-refrain, na magsabi o magsalita na kahit na ano regarding sa issue na to mga kahombre ko sa publiko. So, bakit kaya ganito mga kahombre ko? No? Like, hindi ba dapat i-clarify man lang nila yung mga tao knowing na naging public interest na itong issue na to? Hindi ba mas maganda? Hindi ba mas makakaganda rin sa pangalan ng universidad nyo na magsabi na kayo ng public statement? Kasi mahalaga to mga kahombre ko. Papaano nyo ngayon malilinis o matutulungan even no, yung pagtitaint ng mga tao sa pangalang Ateneo? Kasi literal na apektado ang pangalan ng school nyo ngayon. Kasi wala, ang daming questionnaires mga kahombre ko. Kahit ako, no, kung sakaling anak ko to, puta magtatanong talaga ako. I will have a lot of questions. But ito yung nakakabwisit. Kasi mga kahombre ko, wala silang sinasagot kahit isa. Mas worried pa ho sila mga kahombre ko sa mga maaaring maisampang kaso sa kanila kaya sila nananahimik. Kesa magsabi ng public statement, mga kahombre ko, at finally, patayin na ang issue na ito. Hanggat hindi kayo naglalabas ng kahit na anong public statement in regards to this case, walang mangyayaring katahimikan sa inyong university. Ayan ang totoo mga kahombre ko. Batay sa opisyal na investigasyon ng pulisya, ang insidente ho ay itinuturing na isang purong aksidente at walang indikasyon ng foul play. Ayon sa pahayag ng Aurora PNP bandang 2:40 ng hapon noong June 8, nasa dabing dagat ang kuponan ng bigla silang hinatak ng malalaking alon at tinangay ng napakalakas na rip current pabalik sa malalim na bahagi ng dagat. 4 na manlalaro ang tinangay kung saan 2 agad ang nailigtas. Ngunit sa kasamaang palad ay nalunod sina Rene at Divine Adili na natagpuan pagkatapos ng 30 hanggang 40 minutes operation ng mga responder. Mariinding pinabulaanan ng mga otoridad ang mga haka-haka sa SOCME dahil walang nakitang anumang pasa or pabigat or ankle weights sa katawan ng mga biktima na nagpapatunay na drowning talaga ang sanhi ng kanilang pagpanaw. Grabe to mga kahombre ko. Isa hong malaking trahedya talaga nangyari, no? Dahil dito, muling lumulutang sa internet ang naging interview sa 2 dating student-athlete na naglaro sa college basketball sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Kung saan dinescribe nila ang training method niya na patayan. Tsaka grabe siya magpa-training. Oo. Grabe talaga. Patayan Iba sa patayan talaga. Sa naging experience nyo. Ako kasi 1 year ko lang siya nakasama. So coming from high school, sabi ko, okay, kumpiyansa ako kasi medyo ako one of the main guys ng high school. Tapos dumating siya, first year rin yun sa atin yung grabe, hirap talaga. Like, yung mga Kailangan mo conditioning i-prove yung basic. sarili mo sa practice pa lang. Tapos meron kami nung pumunta kami ng Baler. Yun. Oh, grabe. Para siyang bootcamp talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Tipin mo, first night ko dun. First night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Punta kayo sa beach, parang pupush-upin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan mo mag-relay papunta sa tubig. Sa baril, ang lakas ng alon nun, di ba? Surf. So, parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos may jog rin may mga kami. jogging kami doon. Wala namang nalunod. Muntik na. May muntik na. Si Muntik lang. G-Boy. G-Boy, Babylonia. Delikado yun. Ang ginawa niyo. Grabe mga kahombre ko. So, hindi lang pala ho ito ang unang beses na nangyari ito. So, grabe ito mga kahombre ko. This is very shocking kasi dati pa ho itong interview mga kahombre ko. So, wow, this is crazy. So, delikado talaga. No? Although may pupuntahan ka talaga, kaso wala namang may gusto na ang puntahan mo yung kabilang mundo. Hindi ito maganda. It's okay to play. It's okay na maging star player ka o ikaw ang pinakamalakas na manlalaro sa buong Pilipinas, pero hindi worth it, no? Na ang maging kapalit nito ay buhay, mga kahombre ko. So, sa tingin ko, mukhang may mali dito, mga kahombre ko. Pero pilit itong pinagtatakpan siguro, no? Di umano, ng universidad, mga kahombre ko. Kasi hanggang ngayon, nananahimik silang lahat. And siguro, mas gugustuhin na lang nila na ayusin na lang lahat to sa due process.
hindi sa chismis, hindi sa social media. Pero dahil dyan, dahil sa nangyari na to, maaaring masira ang Ateneo University. Sure yan, mga kahombre ko, kasi delikado ang pangalan ng eskwela nyo dito. Sa ngayon, ang pinaka nakakalungkot na part, wala pa ring umaako ng responsibility sa nangyari. Ngunit hustisya ang nagiging sigaw ng pamilya ng dalawang atletang nasawi sa nangyaring trahedya. Sa ngayon, mga kahombre ko, hanggang dito na lang muna tayo. Ngunit ako pa rin ho ay nakikiramay sa nawalan, no? Lalo na sa pamilya ng dalawang manlalaro. Sana'y kayo'y makahanap ng inyong hustisya, katahimikan, at lalong-lalo na magkaroon kayo ng maganda at maayos pa rin na buhay kahit wala na yung mga mahal nyo sa buhay. Merong malaking emptiness sa mga puso ninyo. Ngunit sana, no? Maibsan natin to positively. So yun nga, mga kahombre ko, meron tayong major update today kasi nagsalita na rin ho finally ang resort owner at ito ho ang sinabi niya. Yan po ay napag-usapan po namin ni Coach Tabag. Yung mga dangers of recurrence po. From previous pa po yan na since pumupunta po sila noong 2016, noong 2018 and 2019, palagi po namin pinag-uusapan po na may mga recurrence po dyan. Meron mga safe places na pwede mag-swimming. Meron mga times na hindi pwedeng pumunta sa may dagat. Yan po ay nagpag-uusapan. Nakakapagtaka, mga kahombre ko, kasi talaga daw pinagdedebatehan pa nila, no? Yung security at yung mga panganib, mga kahombre ko, na maaaring mangyari sa karagatan na yon, mga kahombre ko. At meron nga din tinatawag na rip current o kaya naman malalakas at humihilang agos ng dagat, mga kahombre ko. Humihila ho yan, ha? For example, nasa shore ka na, hihilahin ka pabalik sa depths, mga kahombre ko. Hanggang sa yun nga, ang pwede mo lang gawin dyan, magdasal na hindi ka maubusan ng hininga, hindi ka maubusan ng lakas para kahit papano makapag-swim ka laterally, di ba? Para matanggal ka dito sa rip current na to. Kaso mga kahombre ko, alam nyo yun. This is a very, very tough argument, mga kahombre ko, kasi kahit nga mismo yung atleta ng kalibre ng mga batang ito, mga kahombre ko, hindi kinaya. Papaano pa kaya yung mga normal na tao lang, di ba? So, this is very impossible. So, dapat, sa totoo lang, kung sa akin lang, mga kahombre ko, dapat hindi na talaga pinaglalanguyan ang dagat na ito. Para sa akin, itong part na to ng dagat. Kasi, kung alam na pala nila na nangyayari yan, syempre, mga kahombre ko, natural causes yan. So, nobody knows kailan mangyayari yan, alam niyo, tas wala man lang tao nung panahon na yon, nung nangyari yon, nung mangyayari yung moment na yun, wala man lang tao, anong ine-expect nyo? Diba? Syempre, mga baguhan naman lahat, hindi naman natin alam kung kailan ba mangyayari yan, di man tayo mga taga dun sa lugar na yon, diba? Anyway, mga kahombre ko, Yan po ay napag-usapan po namin ni Coach Tabag. Yung mga dangers of recurrence po. From previous pa po yan na since pumupunta po sila noong 2016, noong 2018 and 2019. imagine ninyo, pinag-uusapan na nila ito simula pa noong mga nakaraang pagbisita ng coach na ito kasama ang kanyang mga players, mga kahombre, isipin nyo, 2016, 2018 at 2019 at sa mga kasalukuyan pang naging pagbisita nila. So kumbaga nagkaroon na sila ng napakaraming warning sa mga tao na to, and yet wala pa rin, mga kahombre. Tuloy-tuloy pa rin sila. Wala po ako nung time na nangyari. Dumating po ako doon mga around 3:35 or 3:40, hindi ko po talaga sure. So, nangyari na po yung incident. Kasi nalaman po namin na may incident kasi tumawag po sa amin yung aming mga staff. At tinawagan na po namin kaagad ang MDR. Sila tumawag din po kami sa MDR na agad naman pong responde ang MDR ng, sabi po nila, within 12 minutes nandun na po ang MDR. Tapos pagkadating ko po doon, nakasabay ko po yung MDR na may kasamang boat po, yung second unit. Pagkadating po doon, yun na lang po, nakita po namin na doon na po na-recover na po yung body po ni Rene. Siya po yung first na na-recover. Tapos yung second pong na-recover, nung nandun na po ako sa may beach mismo, nandun po, nakita ko na po doon yung aking pong kasama po, kapatid, na tumulong po sa may pagre-rescue, saka po yung aming lifeguard, nandun din po. Tapos, nung na-recover po si Divine,
tumulong rin po tayo pagkukuha po sa kanya sa dagat. Anyway, mga kahombre ko, so yan ang naging depensa, mga kahombre ko, o yung pinaka naging paliwanag, mga kahombre ko, ng may-ari ho ng resort. Kasi actually, parang sa kanila ang sise ng eskwela, mga kahombre ko, ng universidad na Ateneo. So, yan, mga kahombre ko, narinig naman natin, kayo nang bahalang magtimbang, no, kung ano ba ang tama at ano ang mali. Anyway, nagulat tayo, mga kahombre ko, kasi finally, yung pananahimik ng coach, naputol na. So dito mga kahombre ko, makikita ho natin na humingi na ng pasensya itong Coach Baldwin. As a coach, I'm entrusted by you, the parents and the families, with first and foremost their well-being. And in this, I feel I failed. And I'm sorry. To the depth of my being, I'm sorry. At that moment, I felt I had failed. I failed as a leader. I felt I had failed as a coach. I certainly felt like I had failed as a friend to Divine and Renee. And when later I faced the team to try to be a leader in that moment, I felt that I failed them too. Sabi niya, he failed as a coach. He failed as a leader, he failed as a friend, he even felt he failed the rest of the team. Kaso lang, mga kahombre ko, no? Kung ito pala yung napag-uusapan nila since 2016 pa lang, mga kahombre ko, or over 10 years ago, ito hong mga sinabi niya na he failed as ganto, he failed as ganyan, mawawalan na ho ng bisa lahat ng yan, mga kahombre ko, para sa akin. Kasi, hindi na ho enough na sabihin niya itong mga bagay na ito, kahit ilang beses na pala siyang pinagsasabihan na delikado yung parte na yan ng dagat, still, dyan niya pa rin pinapatraining at pinapalangoy ang kanya mga estudyante, ang kanya mga future prospects, may mali ho, mga kahombre ko. And it will never be the same for him, lalong-lalo na sa pamilya ng mga naargabyado, lalong-lalo na sa universidad na Ateneo, mga kahombre ko. Kasi crazy ho ito. Kahit anong sorry, kahit anong paliwanag, tapos na, mga kahombre ko, kasi end of the day, nawala ng buhay ang dalawang estudyante. So, would this be enough? Ano sa tingin nyo? Kung ito'y enough o hindi? Ano pa ba ang dapat gawin? Syempre, mga kahombre ko, kailangan ho may managot. Kasi alam naman natin na, syempre, nawala ng buhay, it doesn't matter, it won't matter anymore, kahit anong klase pa ang gawin mong paliwanag, ang ating siste ngayon ay may nawalan ho ng mga buhay dahil sa training under the guard of this coach. And this university. Nakakalungkot, mga kahombre ko. One love, good fucking vibes.